Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga po palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat at Anting-Anting. May mga araw mga ka-horror na pakiramdam natin ay normal lang ang lahat. Gigising, maghahanda at aalis ng bahay tulad ng nakasanayan. Pero napansin mo ba mga ka-horror na may mga pagkakataon na tila pumipigil sa atin ang hindi maipaliwanag na pangyayari? Isang basong nabasag, isang gamit na paulit-ulit na nahuhulog, o kaya isang kutob na hindi maipaliwanag. Para sa iba, nagkataon lamang ang mga ito. Ngunit para sa mga matatanda at sa mga lumang paniniwala, ang ganitong mga pangyayari ay maaaring mga simpleng paalala, mga senyales na nagsasabing maghinay-hinay muna at maging mas maingat sa araw na iyon. Sa episode na ito mga ka-horror ay pag-uusapan natin ang 10 senyales na ayon sa mga lumang paniniwala ay maaaring babala na mag-ingat muna bago umalis ng bahay. Hindi ito para takutin ka, kundi para ipaalala na minsan ang pagiging mapagmatyag at ang pakikinig sa ating paligid ay nakatutulong upang maiwasan ang hindi inaasahang problema. Number 1. Bigla ang pagkabasag ng salamin o baso. May mga pagkakataon na habang naghahanda kang umalis ng bahay ay biglang may nababasag na baso o salamin kahit wala namang malinaw na dahilan. Sa lumang paniniwala mga ka-horror ng mga matatanda, ang ganitong pangyayari ay parang babala na maghinay-hinay muna. Para bang may mga nagsasabing hindi maganda ang oras ng pag-alis. Kaya ang ginawa ng iba, humihinto muna sandali, nagpapakalma o ipinagpapaliban ang lakad kung hindi naman ito mahalaga. Number 2. Paulit-ulit na nahuhulog sa kamay mo. Napansin mo ba mga ka-horror na minsan habang palabas ka ng bahay ay nahuhulog ang susi, cellphone o pitaka mo? At hindi lang isang beses kundi paulit-ulit. Para sa iba mga ka-horror, hindi ito simpleng katangahan o pagkakamali. Sabi ng matatanda, parang may humahadlang sa pag-alis mo. Isang paalala na baka may aberya sa pupuntahan. Kaya minsan ang payo nila, huminto muna sandali bago ituloy ang lakad. Number 3. Malakas na kutob na parang may mali. Minsan mga ka-horror, wala namang kakaibang nangyayari, pero may pakiramdam ka na parang may mali. Parang may kaba o bigat sa dibdib habang naghahanda kang umalis. Sa karanasan ng maraming tao, ang kutob ay hindi dapat basta baliwalain. May mga kwento ng mga ganitong pakiramdam. Ito ay nagligtas sa kanila sa aksidente o problema. Kaya kapag malakas ang kutob, mas mabuting mag-ingat. Number 4. Biglang kumislap o namatay ang ilaw. Habang papalabas ka ng bahay, biglang kumislap o namatay ang ilaw kahit wala namang brownout. Para sa ilan, simpleng problema lang ito sa kuryente. Pero sa lumang paniniwala, ang ilaw ay simbolo ng gabay at direksyon. Kapag bigla itong nagkaganito habang aalis ka, may mga nagsasabing parang paalala ito na huwag magmadali at siguraduhin mag-ingat sa lakad. Number 5. May biglang nagsabi sa iyo na mag-ingat. May mga pagkakataon mga ka-horror na paalis ka na ng bahay, tapos may biglang tatawag o makakasalubong na magsasabing mag-ingat ka. Minsan ay simpleng paalala lang ito, pero sa paniniwala ng iba, may mga pagkakataon na parang may pakiramdam ang nagsasabi nito. Kaya ang iba, tinatanggap ito bilang paalala na maging doble ang pag-iingat sa araw na iyon. Number 6. Kakaibang kilos ng alagang hayop.
Kung meron kang aso o pusa, minsan mapapansin mong kakaiba ang kilos nila habang papaalis ka ng bahay. Halimbawa, tahol ng tahol ang aso o hinaharangan ka sa pinto. Sabi ng ilang matatanda, mas sensitibo ang hayop sa mga pagbabago sa paligid. Kaya kapag ganito ang kilos nila, may mga naniniwala na mas mabuting maghintay muna sandali bago umalis. Number 7. Masamang panaginip bago ka bumiyahe. Minsan mga ka-horror, pag gising mo sa umaga ay sariwa pa sa isip mo ang isang masamang panaginip, aksidente, pagkawala o problema. Para sa iba, normal lang ito dahil sa pagod o stress. Pero sa lumang paniniwala mga ka-horror, may mga nagsasabing ang panaginip ay maaaring maging paalala. Kaya ang ginagawa ng ilan, mas nagiging maingat sila sa buong araw. Number 8. May narinig kang tumatawag sa pangalan mo. May mga kwento mga ka-horror na habang naghahanda kang umalis ay parang may narinig kang tumatawag sa pangalan mo. Pero pagtingin mo o paglingon mo ay wala naman palang tao. Sa paliwanag ng agam, maaaring guni-guni lamang ito ng isip. Ngunit sa lumang paniniwala, itinuturing ito na iba bilang paalala na huwag magmadali at maging alerto sa gagawing lakad. Number 9. May nakasalubong ka na may kakaibang sinabi. Minsan mga ka-horror, may makakasalubong kang tao na biglang magsasabi ng kakaibang pahayag tulad ng parang hindi maganda ang araw na iyon. Kahit simpleng usapan lang ito, may mga taong magiging mas maingat pagkatapos marinig ito. Dahil para sa kanila, parang paalala lang na maging alerto sa paligid at iwasan ang mga hindi kinakailangang panganib. Number 10. Sunod-sunod na aberya bago makaalis. May mga araw mga ka-horror na tila ayaw kang paalisin ng pagkakataon. Nawawala ang susi, may nasisirang gamit o may biglang hadlang sa plano. Para sa iba, simpleng malas lang ito. Pero sa paniniwala ng ilan, ang sunod-sunod na aberya ay parang mensahe na baka hindi magandang ituloy ang lakad sa oras na iyon. Kaya mas pinipili nilang maghintay muna. Sa huli mga ka-horror, mahalagang tandaan na hindi lahat ng pangyayari ay may misteryosong kahulugan. Minsan ang mga ito ay simpleng pagkakataon lamang. Pero ang aral dito ay simple. Ang buhay ay mas ligtas kapag tayo ay marunong huminto, mag-obserba at makinig sa ating paligid, sa ating isip at sa ating kutob. Ang mga senyales na ito ay totoo man o hindi, ay nagsisilbing paalala na huwag tayong magmadali sa bawat hakbang ng ating araw. Dahil minsan ang ilang minutong paghinto, pag-iisip o pag-iingat ay maaaring makaiwas sa isang problema na hindi natin inaasahan. Kaya sa susunod na may kakaibang mangyari bago ka umalis ng bahay, huwag agad baliwalain, huminto sandali, mag-ingat at alalahanin. Ang taong mapagmatsyag ay kadalasan siyang nakakaiwas sa kapahamakan. Hanggang dito na lang mga ka-horror, at samahan niyo akong muli sa mga susunod ko pang mga kwento patungkol sa mga agimat at anting-anting. Maraming salamat po.